natin siya bilang unang Pangulo ng pamalaang Commonwealth ng bansa, ama ng kasarindang Pilipino, ama ng Republika ng Pilipinas, at higit sa lahat, ama ng wikang pambansa. Ang yaman ng wikang Filipino sa pagdalumat ng karunungan, sa paghahabi ng daan, sa pag-uugnay, at pagpapayabong ng kultura at damdamin ng makabayan ay hindi lamang nasusukat sa 2 pisong may mukha ni Pangulong Luis Quezon. Sapagkat siya, ang sambayan ng Pilipino, ng wikang Filipino, ay nag-iisa. Sa ating pagbabalik tanaw sa pagtatanghal ng wikang Filipino bilang ating wikang pambansa at ang wikang pagkakakilanlan, laging naroon ang larawan ni Manuel Quezon. Maituturing man siya bilang mestisong Espanyol, naging katangi-tanging siyang ehemplo ng pagbubuo ng bansa at pagkikintal ng pambansang pagmamalaki ng sambayanan. Dumaan man siya sa pahigpit at maanghang na pagpapaligkuro at pagsusot na isabatas ang Pilipino bilang wikang pambansa nang dahil sa pinanghahawakan niyang paninindigan ng kanyang liderato ukol sa kahalagahan ng pagkabuo ang unawaan at pagluluklok sa pedestal ng ating pagkamamayan na unang pinagtanggol at binuo ng ating mga bayani ay tinatamasa natin ngayon ang kanyang pangarap at geograpiko at politikal na pagkakapatiran at sariling katangian na iba sa buong daigdig. Kaya si Manuel Luis Quezon, ang mga Pilipino at ang wikang Filipino ay iisa. Bunga rin sa pagsisikhay ng pamumuno ni dating Pangulong Manuel Quezon ang pagpasok ng Pilipino sa mundo ng edukasyon, komersyon at kalakalan usapin ng bansa, at lalo't higit sa kultura. Nang dahil dyan, natakpan ng malaking bangin naglalayo sa agwat ng mga bihasat, may kalinlangan at nakaraming masa. At sa pagkakataong ito, bawat mamamayan, taga-lalawigan o taga-lungsod man, sa anumang panig ng bansa, may pagkakataong makialam, makasanghot at manindigan sa prinsipyong kanyang pinaglalabanan para sa ikabubuti ng kanyang kapwa Pilipino. Dahil dito, binabasag ng ating wikang kabangmangan sa pagkakaroon ng tatak Pilipino sa pamamagitan ng pagmumulat sa pambansang kamalayan. Mas lalo ring nabihisan ng pakultura at pambansang pagtatangi ang mga wika sa bawat lalawigan dahil sa pagkilala ng wikang Filipino sa mga ito. Bagay na pangarap lamang dati ni Manuel Quezon ang sabihin niya sa isa sa kanyang talumpati. Nang dahil dyan, pinatunayan lamang ni Manuel Luis Quezon sa bawat sulok ng bansa ng may Pilipino, ang wikang Filipino kasama niya ay iisa. Matapos man ang paglalahad ni Ring Diwang Ginto at dakilang pagtatangi na masasabing kabayanihan ni Manuel Luis Quezon, ibababa mang muli ang tela ng antatlado sa huling pagtatanghal ng mga patimpalak nitong taunang buwan ng wika. Muling pagdalagay ng ating mga baratsaya sa tokador, pag-iimis sa hapag ng pinagkainang mga putahe at kakainin at pagtigil ng mga paang pagtitinikling, naway hindi rin matapos ang pagdiriwang ng ating sariling pagkakakilanlan. Kung nasaan ang pagbabago, naroon din ang wikang Pilipino, na laging kakambal ng bawat mamamayang Pilipino. Bagay na iniwan sa atin ni Manuel Quezon, na sana'y huwag nating malimot sa tuwing ipambibili natin ang 20 piso may mukha niya. Yumao man siya, iniwan niya sa ating Pilipino ang wikang Filipino upang mabuhay habang panahon. Kaya sa huling pagkakataon, narapat lamang sabihin si Manuel Luis Quezon, ang mga Pilipino at ang wikang Filipino ay sa panunulat ni Ginoong Ronald Vincent R. Salva.